Sa part 3 ng ating video, pinuntahan namin ang poblasyon ng Baler. Dito, nasaksihan ko ang San Luis Obispo de Tolosa Church at ang lumang bahay ng dating Maria Aurora. Heto nga pala ang likuran nitong munisipyo na may nagtitinda ng iba't ibang mga produkto tulad ng mga pagkain, mga damit na maaari nyong ipasalubong. Madalas ko nga lang makita ang lugar na ito sa mga post sa social media. Kaya nung narating namin ang bayan, inikot namin ito at dito ko nga nakita ang sikat na baler na matatagpuan sa harapan mismo ng plaza. At hindi ko akalain na mapupuntahan ko rin naman pala. At sa kabilang bahagi ng bayan, mababasa natin ang kasaysayan. Ito naman ang museo ng Baler. Matatanaw natin dito ang mga lumang disenyo at ang imahe ng dating Pangulong Manuel L. Quezon. Hindi lang kasaysayan ang kayamanan nitong bayan. Isama mo na dyan ang mga nagagandahan nitong kapaligiran. Kaya naman, matapos ko ikutin ang sentro, ako ay bumalik at lalakarin ko ang kaduluduluhan nitong Sabang. Napakalawak nga ang baybayin nitong karagatan. Matatanaw nyo rito ang mga naglalakihang alon na humahampas sa dalampasigan. Kaya naman, eto ang dahilan kung bakit dinarayo itong karagatan. Dahil sa mababaw at katamtaman ng taas ng alon, bagay na bagay ito sa pagsasurfing. Heto ang dahilan kaya maraming naaakit na dayuhan at nabansaga ng birthplace of surfing. Nung malapit na ako sa dulo ng Sabang, napansin ko ang ilog. Kaya ito ang dahilan na ako'y bumalik na lamang. Mahirap na, baka mabasa pa ang daladala kong camera. Matatanaw nyo rito ang malawak na sandbar nitong baybayin. Perfect na perfect ito sa mga family outing. Kaya kung may mga chikiting kayo, abay dayuhin nyo na ang lugar na to. Bukod sa malawak at malinis na tubig, free entrance pa dito. At kung nagkataon na single ka at walang jowa, nako Brad, maaalala mo talaga siya. Pagdating ng alas 12, dahil doon kami ay gutom na. Kanya-kanya kaming orderan kung ano ang aming magugustuhan. At dito, nilafang ko nga ang kakaibang beef pares. Kay Boyet naman, ang isang gabundok na baul na lumi. At syempre, hindi tayo magpapahuli. At dito, makikita nyo naman kung gaano ito kalaki. Dahil sa sobrang kagutuman, kanya-kanyang subuan na lang. Kakaibang beef pares nga ang akin natikman dito. Kaya naman, tanaw na tanaw nyo ang aking katakawan. At dito, dinagdagan pa nga ang malasang sabaw. Kitang-kita nyo rito na si Boss Arnel hataw na hataw. At dito naman sa bandang kanan, walang iba kundi si Ivan yan. Partida, lasing pa yan. Sa pagkakataon na ito, sinagad na nga ni Omar. Talo-talo na to pre, kita-kits na lang sa CR. Biglaan at wala sa plano ang pagpunta namin dito. Kaya naman, yung mga mahihilig sa drawing, paminsan-minsan, kulayan nyo rin. Sabi nga ng mga iilan, bakit daw ako gala ng gala? Kung inipon ko, ay pera na nga. At ito naman ang sabi ko sa kanila, bakit hindi ako sasama at gumala? Syempre, libre yan, tatanggi ka pa ba? Matapos ang kalating oras na bakbakan sa kainan, ang paa ni Boss Arnel nakasampa na yan. Mabibilang na nga ang oras namin dito sa bayan kasi bukas kinabukasan kami ay babalik na sa aming pinanggalingan. Walang katumbas na alaala ang aming nabuo kahit sa maiksing sandali. Aanhin mo naman ang mga kaperahan kung ang buhay mo ay punong-puno ng mga kalungkutan. Hindi ko naman sinasabing gumastos ka na lamang. I-enjoy mo lang ang iyong sarili dahil deserve mo yan. Matapos ang maiksing kwentuhan sa kainan, tila kinainan ng pusa ang kinahinatnan. Pagsapit nga ng alas 3:30 na madaling araw, eto na nga ang oras pabalik ng Metro Manila.